Magandang umaga po. Good morning, buenos dias. Lipas na po ang storm. Medyo namamanaag na ang haring araw. Nandito naman po ako sa likod at inuna ko muna ang likod at matindi ang mga crack ng semento namin sa likod. Pagka ipapa-repavement niya, nasa mga $20,000. Magkano sa pesos yun? Ayan po itsura ng aking likod pagka winter time. Lahat po naiipon sa gitna. Lahat ng upuan nakasampa. Ang kalan nakaipon, ang barbecuean nakatago. Ang bisikleta nakatabi. Sa spring na uli ang labasan niyang mga yan. Yan po yung mga boxes ng ginamit ko sa Christmas decor. At malapit na pong maubos ang mga dahon ng aming mga puno. Yan. At kung aaraw po bukas hanggang sa makalawa, I guess 1 week kaming may break eh. Ito naman po ang gagawin ko. Tapos palabas doon. Kasi ang lalaki na rin ng mga crack nitong mga to. Yan o. Hanggang doon. Paikot po yan ang bahay. Yung pong west side nagawa ko na. Tapos na. Ano na lang gagawin ko? North, east, tsaka south. Ito po ang south side. Ang lalaki na ng mga crack. Pumapasok na yung tubig sa loob. Butas na eh. So, delikado na yun. I-erode na niya yung lupa. At pati yung mga crack na yan sa tabi ng bahay, ilalagyan ko na rin ng sealant. Na simulan ko, natapos ko na dun sa east side, west side nga. Yun na lang tatlo na sa harapan, tapos na rin. Yun na lang semento. At pabalikan ko po kayo pagka sinisimulan ko na uli dito sa likuran. Nagawa ko na po yung nasa likod at kalahati nung nasa side. Papunta na po ako sa harapan. Mamaya naman sa harapan naman po ako. Ito medyo malaki ang gap kaya ginamitan ko ng yung tinatawag na backer rod. Sabi ng mga puti, backer rod. Hindi ko maintindihan. Backer rod? What? Backer rod pala. Yun, mapunta na po ako doon sa harapan. 2 guhit na lang po ang gagawin ko dito, tsaka yung pinaka side ng bahay. Yun, yung spot na yun. Pero panghuli na po yan. Pupunta muna ako doon sa harapan. Magkita-kita po tayo doon sa harapan. Naipreparasyon ko na po yung mga lalagyan ko ng seal. Ngayon po ay bisperas ng piyesta ng Angono Rizal, Philippines. November 22. Bukas ang kaarawan ng piyesta. Ito po ang ginagawa namin ngayon naman. Sabado po ngayon, weekend, as usual. Nawala ang asawa ko. Ayun, nandoon naman siya. Doon naman siya naglilinis. Ako sa harapan. At ayan po, may mga crack pa dito. Sisil ko lahat yan.
At binigyan kami ng konting break sa weather namin. Medyo maganda-ganda po ngayon. 2 days nang hindi umulan. Ang aming pong temperature, janananan, 47 degrees Fahrenheit. Pilado na po ang aming temperature. Ayan, kitang-kita nyo naman ang ebidensya. 8 degrees centigrade. Napakasarap. Yan ang mga paborito kong weather. Yung mga single digit na ganyan. Buhay na buhay ang dugo ko. Alive na alive. Yun yung ginawa namin nung last week. Ganda nung ginawa ng Diyosawa ko. Yan. Kita nyo naman ang araw. Talagang clear, blue skies. Kaya marami kaming magagawa ngayon. Plus 8 degrees lang. Ang sarap magtrabaho sa labas. Ayun, narinig nyo po sabi ng asawa, hindi ka ba giniginaw? Kasi hindi po sila sanay sa ganitong weather eh. Ang napangasawa, Canadian, sanay sa minus 35. No. Oh, may nagpo-protesta sa likuran ko. Ang mga bulaklak nawawala ng pa isa-isa. Pero maganda pa rin yung mga bulaklak doon, no? Okay, babalikan po namin kayo mamaya pagka po inuumpisahan ko na yung aking assignment. Medyo mahirap pong maglagay at naiipit ang tiyan ko. Yan po ay self-leveling. Bago po yan matuyo, papantay na siya. Kaya pala mahirap yung ginagawa. Kasi naiipit yung tiyan nila. Lalo na ng mga malalaki. Ang lakas pa naman sa umubos pag malalim. Kaya ginamitan ko po ng backer rod. Kasi ubos ang isang tube nyo pag walang backer rod. Ang bilis mo ubos. Uy! May lumalabas pa, may lumalabas. Mai-wipe man na lang mamaya yan. Ay may dabubu, ay may dabubu. Lumalabas kahit di pinipindot. Okay. Dito naman tayo sa kabila. Okay, kaya po sinisila na ganyan. Ang tubig, ulan. Siyempre, dito rin minsan nagkakarawa sa harapan. Papasok sila dyan. I-erode nila yung lupa sa ilalim. Hanggang sa naubos na yung lupa sa ilalim, nagkaroon na ng space, ng gap. Doon na magsisimulang mag-crack yung semento nyo at magkakaroon na ng crack. Kaya po may nagkakaroon ng crack na yung mga hindi ko natanggal yun. Kaya may mga crack na yung iba kasi hindi naagapan kaagad .
Nawala sa loob ko eh. Busy sa trabaho noon eh. Ngayon, wala naman akong trabaho. Kaya yan, napagtuunan ng pansin. Okay, tatapusin ko po muna to lahat at babalikan ko po kayo mamaya pagka po natapos ko na po lahat. I guess, pag naubos ko na po yung 2 tube. Kasi 2 tube lang naman yung binili ko. Titingnan ko ulit kung hanggang saan aabot. Hopefully, marami-raming malagyan ngayon. Kasi yun lang naman sa may yung malaking gap sa may pinto ng garahe, maraming na-spend na gamit eh. Kasi nga, ang lalim nung tsaka malapad yung gap niya. Yung expansion gap kung tawagin nila. Uubos na oh. Naka-isang tube na po ako. Mayroon pang 1 tube na natitira. Yung pa lang po ang nalalagyan ko. Napakarami pa niya, mga gap na yan nalalagyan. Nilapitan ako ng asawa ko. Tinanong ako, I guess dito, kailangan kong gamitan ng backer rod para medyo matipid sa sa sealant. Tinanong ako ng asawa ko magkano 1 tube. Sabi ko 14. Sabi niya, napakamahal naman pala niyang ginagamit mo na yan. Grabe naman yung binili mo. Sabi ko, yan na nga ang pinakamatipid na na paraan para masave mo yung pavement mo ng driveway. Kung papapalitan mo yung buong semento, sa mga 25,000. Ano gusto mo? Yung $14 o 25,000? Natawa siya, sabi niya, sige bumili ka na lang ng bumili niyan. Pero ang dami pa niya. Pero ginagawa ko po ng paraan. Yung iba, ayan, katulad niyan. Yung grout ang inilalagay ko, yung leftover na grout sa mga cracks. Pero yung sa mga expansion joint niya, yung mga gap na yan, expansion joint po kung tawagin yan, para kung gumalaw ang semento sa tag-init, sa winter, tsaka sa summer, may space siya. Kasi compressible naman po yung sealant na yan eh. Kaya kahit gumalaw sila, susunod siya. Hindi katulad nitong ginamit ko na yan na semento siya eh. So, kukontra siya dun sa galaw ng floor. Simple engineering. Uy, lumalapat na siya. Ayan oh. Magle-level po yan. Okay, babalikan ko po uli kayo. Natatapusin ko lang po itong aking ginagawa. Naubos ko na po yung pangalawang tube. Medyo nakarami-rami naman. Meron pong mga nasa YouTube, doon ko lang pinanood paano ginagawa nila. Yung po mga nagtatanong kung paano ko raw ginawa. Excuse me po. Marami pong, kasi sa akin po DIY lang, tsaka kung ano yung available na materials ko. Yung meron sa YouTube na mga gumagawa ng ganyan, mga professional, yun, marami kayong matututunan doon. Kinagaya ko lang kesa bumayad pa kami. Merong nangungontrata ng ganyan magkano? 2,800 buong paligid ng bahay.
Hindi, ako na lang ang gagawa. Baka ito yung grout ang gamitin ko. Masyadong malalim eh. Nauubos ang sealant ko kasi katulad niya, no? Ayan, no? Nagsisip through yung sealant. Kasi nga self-leveling siya. Yung viscosity masyadong malagnaw. Kaya yung mga ganyan, budburan ko ng ng grout na leftover ko. Hindi na ako bibili. Okay, magliligpit na po ako at maraming salamat po pagsama ninyo sa akin. At tatapusin ko po muna lahat bago ko kayo balikan i-update sa development ng ginawa ko. Mag-ingat po tayong lahat. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Ingatan natin ang bawat isa at huwag makakalimot magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. At mabuhay.